Marex na VFC Glock 34. Ang box nga lang is Glock 17 pero Glock 34 to guys. And itong FN Herstal na FN 509 Tactical. So by EMG and Cybergun. So guys, ito lang itetest natin ngayon kasi tinatablan na kami ng virus. So ayun. Dumating kasi to ngayon, hindi ko pa siya napopost and very limited lang yung stock niya. So, ayun, check natin kung makukuha lahat by tomorrow. Hindi ko na siya ipopost. Okay, so ito. And ito. So, i-open natin. Nagulat ako kanina kasi hindi ito yung binili ko sa Taiwan. Sabi ko bakit Glock 17 yung box. Pero pag open natin, ayun, Glock 34 naman yung laman. So, ayun, fresh na fresh yan, ha. Glock 34, guys. Yung markings, kompleto. TTI markings, ayan. Detalyado. Then, yung sights, naka-fiber optic sights, front. Ito yung sights niya sa likod. And, may cut siya. Oh, may kasama na siyang plates. Ayos. Hindi na tayo mahihirapan maghanap ng plates. Combat Master markings. Ang ganda ng markings ito. ETI markings. Yung slide niya is metal. And then yung frame niya is polymer. And then magaspang yung grip. Ganda nga no? Solid. Sobrang detalyado. Yung price din nito guys, mamaya sasabihin ko sa inyo. Sobrang detalyado rin. Then, yung outer barrel, wala siyang thread. May underrail na for attachment. Ganda nito. Then, TTI markings. Glock markings. Magwell. Is may TTI markings. Sorry guys, ako medyo hindi na okay yung boses ko. Kasi nga, yun nga, tinablan na kami ng virus. Ito yung plates niya. 4 yung kasama. So, lapit mo konti dito. Yan. So, for sure naman, yung gusto nyong optics, may fifitan dyan. Uy, may kasama pa. Ay, kala ko nakasuksok na yung ano ko, nagulat ako, kala ko may kasamang extra magazine eh. Ito yung magazine niya. Makapal yung base plate with TTI markings. And then, yung markings niya. Sobrang detalyado talaga. Suksok natin. Check natin kung ano yung tsura. Yun. Iba yung kulay Nang? VFC. Kaysa dun sa mga Oo, ibang-iba. layo. Sobrang layo nito guys sa ibang Glock 34. Napaka-solid nito. Then, ano pa yung kasama niya sa box? So, may kasama siyang manual. Ayan. Madami tayong binili sa Taiwan. So, abangan niyo yan this coming weeks. Then, hopefully, dumating na yung ating pinakahihintay na Army armament. Ang tagal na pag-aantay. Sana dumating na guys. So ito yung isang unit na collab with EMG and Cybergun. So FN Herstal na FN 509. Hindi siya color tan, color black siya. Ito yung manual. And then ito yung mga listahan ng mga parts. Nakalagay na dyan yung mga parts. So, hindi ako familiar dun sa unit. Hindi ako masyadong familiar. Pero ito siya. Ayan. Sabi ng ganda. Basta guys, license yung unit. Talagang asahan mo ng sobrang ganda. May mga
For example, si VFC, talagang ano, solid gumawa ng ano ng unit. Solid talaga. Sobrang detalyado talaga. Yan, so meron na rin siyang ano, lagay ng plates. Teka. Meron na rin siyang ano, parang extender dun sa grip. Extender ba to? Ito, extender to. Then ito plates, ito. Sights. Ayan yung sights. Then tools, may kasama siya. Screw, may kasama. Guys, ito reminder lang. Kasi nagkaroon kami ng incident na last week na yung screw pinalitan, tumagos dun sa blowback housing. Guys, pagka magpapalit kayo ng ano, screw, kasi talagang minsan may mga unit na kasamang screw is talagang medyo maikli. Medyo maikli, yun lang naman eh. Hindi ko makapit yung plate dun sa unit mismo, magpapalit ng ano. Kailangan make sure na hindi siya tatagos dun sa ano, blowback housing kasi masisira guys, masisira. Pero itong mga kasama nito, goods to goods. Ano lang, reminder lang. Baka kasi in the future, meron din ulit magpalit ng ano, ng screws. Make sure na saktuhan lang. Guys, ito yung ano, magazine. Parang ayoko i-test eh. Magte-test tayo, siguro mga 5 shots lang. Ang sobrang gaganda, ayaw mo i-test. Baka magasgasan yung outer barrel. Ito, metal to, metal yung slide. And then yung frame niya is polymer. Then naka non-slip na grip. May function ba siya na full auto? Yung under rail niya ito. Then, dun sa kabila may nakalagay license by FN Herstal. Yung thread, medyo masikip lang. Ayan. So, meron na rin siyang thread. Ayoko na. Baka magkasgasan. So, detachable to. Yun lang. So, i-test natin. Unahin ko na to guys. Yung gold pa naman sobrang gasgasin. Maglalagay lang ako siguro hindi natin siya matitest kasi ayun, madali lang siya Teka. Hindi siya ma-slide. Kailangan may siya, may allen. So guys, ito wag na. Hindi natin siya i-test. So usually naman ang FPS out of the box is around 300 to 350 sa mga pistol. Pakita ko na lang. Kasi may may allen siya eh. Ayan, no? And for sure, kung ang kukuha nito is collector, ayaw niya ng may gasgas. Ayan, pakita ko na lang guys. Limited pa naman yung dumating nito. So, Glock 34 ni Umarex VFC. So, hindi ko muna siya ipopost Popost ko na siya siguro by Monday na. Kasi, sure yan, bukas pahinga talaga, pahinga. Sobrang di na maganda yung pakiramdam ko. Buti na itawid namin today. Sobrang dami ding tao kanina sa store. Dito sa store. Ito i-test natin. Kasi dito lang naman nilagayan ng gas. Ito ngayon ako sa mga GBB. So, yung paglalagay ng bala, medyo tsaga-tsaga. Hindi ko na gagamitan ng BB loader. I-check lang natin kung ilang FPS. Kasi ayoko rin magasgasan ng unit eh. Sige. Gamit natin 12 kg na puff dyno. And ang bala natin is 0.20 na Jer. Sino si Ivan?
Shoutout kay Boss Ivan. Tip Ghost. Ayan. So, test natin. Chrono check. 283. Ayan, 280. So, I assume na ang FPS nito out of the box is around mga 290 to 300 kasi pang apat na putok na nasa 283. So, sabihin natin ang punong gas is around mga 310. Maximum 310.